Hello guys! So ngayon, let's study chess. Ngayon, pag-aaralan po natin ang isa sa mga game ko dito sa Lichess. And kasama po natin si Chessology para po sa pag-analyze. Ito guys ay mga gamit natin para sa pag-study natin. Alam nyo na kailangan guys, kapag naglalaro tayo ng chess, whether win or lose, dapat talaga ina-analyze natin yan para malaman natin kung saan tayo nagkamali. So, let's start. Saan ako nagkamali? Okay, so you're playing black dito. Okay. So, ang opening mo sa black ay pag nag-E4. E6. Wow, French deep. Hindi kasi siya atakador eh. No? Hindi ka atakador. Kumbaga, mas positional player ka. Hindi ko masabi, pero gano'n na yung nakasanayan ko. Takot kang umatake or mag-sacrifice. Actually, gusto ko nga sana sa maging, hindi ko alam kung possible kapag black kayo parang mukha ka pa ring white. Parang Sicilian defense. Pero nag-try ka na ni. Nag-try ako magsisilan kaso wasak. Oo, basta. Kumbaga yung playing style kasi kailangan Talaga. guys, maintindihan mo kung ano yung ano mo. Kunyari, atakador ka, tapos si Abby, medyo positional, gustong naghihintay lang. Ang sabi nga nila sa akin, positional na Oo. hindi position. Position na hindi mapositional. So, French defense, maganda tong French eh. Kasi napaka-solid. Ito yung isa sa opening na nahihirapan din akong talunan. So, E4, nag-E6 ka, dahil nga French, Knight F3, D5, normal. So, kailangan pag nag-E6, may D5, control the center, at nag-push dito yung kalaban, E4, E5. So, Nag-E5. Oo. Advance variation. parang advance, no? Pero nahuli lang eh. Usually kasi pag push agad? may, Ganun. magdi-D4, di ba? Tapos pero ito kasi naka-Knight F3. Usually kasi sa advance, E4, E6, D4, D5, E5. I see. Pero dito kasi naka-Knight F3. Pero ganun din yung idea. Depende, no? Kung saan papunta, no? Pero nag-C5 ka, very good. Palakpala. Anong purpose ng C5 mo? Ano yung idea? Para pag nag-D4, control the center, I don't know. Ano pa? Ano yung nung after moving C5, ano yung nangyari sa queen side mo? Bukas, mas madaling makagalaw yung mga pyesa. Yon, ang tawag doon ay 5 letters. Develop? Hindi. 5 nga eh. 5 ba? 5 ka eh. Nagsisimula sa letter S. Space. Space, yon. Sa opening, napakalaga na space. Dahil kapag wala kang space sa opening, madadala mo yung masikip na position sa middle game. So, yung queen, meron na agad options to go sa A5, C7, sa B6. No? So, syempre, yung knight C6, hindi nababarahan yung C-pawn. Which is good. Okay. So far, so good to D4. Knight C6, develop. Pag nagkaroon kasi ng D takes C5, anong gagawin mo? D takes C5, Bishop takes C5. Pwede na. Bishop takes C5, then mag-weak na ngayon yung E5 pawn. Pwede nang atakihin yan. Hindi naman ganun kadaling atakihin, pero may target ka na. So, Bishop G5, inatake yung queen. So, dito, ano yung sa tingin mo yung best response ng black? Ang tinira mo kasi ay Knight GE7. I think mali nga yan. Siguro Queen C7. Queen C7, umalis. Ano pa? Bigay ka ng mga at least 3 pa. Tatlo. Bishop E7. Ha? Bishop E7. Bishop E7, ano pa? Queen A5. Queen A5, ano pa? Ano pa ba? Ano pa? Saan pupunta pa yung queen? B6. Yun, Queen B6. Pwede. Queen B6, yan. Isa yan, Queen B6. Yung Bishop ang pinili mo, Bishop E7, Queen C7, saka Queen A5. Queen B6, bakit Queen B6 ang mas magandang options Ang tama. Oo. Anong pinipressure ng Queen B6? Lagay natin Bravo sa 2. Okay, Bravo 2. Kasi nawala na yung Bishop eh. Ano pa? Ang inaatake ng parang pinipressure ngayon ng Queen bukod sa B2. D4. Yung D4. So, after Bishop na G5, attacking yung Queen, na-weak yung B2, meron pang atake sa D4. So, anong gagawin ngayon ni White? Ano i-give up niya na po? Hindi niya pwede kasi supportahan yun eh. Yung sabay, di ba? D4, meron ka ng pawn sa C5, knight sa C6, queen B6. Ang defender lang naman, queen saka knight sa F3.
Kung magdadagdag, magsi-C3 for example, or bishop, o di may queen takes B2. So, ang sabi ng engine, knight B2, yun na. Medyo, ganun pa rin, weak pa rin yung D4 at yung B2. So, balik tayo. So, tinira mo, knight GE7, ano mangyayari kapag ka, kunyari, mag-bishop E7 naman. Tingnan natin. Bishop E7, kakain lang. Ang mangyayari, magkakaroon ng tinatawag na simplification. Good pa rin yan sa black kasi wala na yung dark square bishop. Mag-weak na yung mga, yung mga dark square pawn na anytime pwede mo atakin with your knight and your queen B6, ganun pa rin. Pero queen B6 immediate ang best. Knight GE7 yung tinira mo. Bishop B5, so may yung kalaban mo mahilig matake ng bishop. Yeah. Eto na, dito na. Ang tinira mo ay queen C7, no? Which is also good naman. Pero may options din na kumain ka lang muna, knight takes, and then pwede ka mag queen B6 pagtapos. Kumbaga, atakin mo na agad itong bishop B5. Kasi yung pag-move mo ng queen C7, hindi pa siya, walang pressure sa weight eh. Dumepensa ka lang sa knight. So, queen B6, mas active. Yung pyesa mo, ilalagay mo palagi sa mas active na piece. Okay? Tandaan mo, sa opening, syempre, meron kang space. At yung pieces mo, kailangan pumunta sa active space or square para tinatawag na maneuvering. Okay, rook F1. Ganda rin yun. Rook F1. Siguro castling ang gusto nito. Baka nga. Tas pero dito lamang na ang black. Matik yan. Kasi weak na tong D4. Weak pa tong E5. Oh. Anong tamang tira dito sa tingin mo, ano yung tinira mo dito? Yan. Tinira ko Tama dito. naman yung tira mo dito. Kaya yung tinira ko dito. Yan. Ano yung weak pawn niya? D4. D4. So, nag-capture ka. C takes D4. After C takes D4, ano ngayon nag-weak na pawn? E5. Yung E5. So, yun na yung problema ni White. Yung rook F1 is wala. Blunder talaga yan. Kasi nag-weak yung E5. So, nag-knight takes D4 siya. Pero, tumira ka ng Patay. Bishop D7. So, ano yung na-miss mo? O, isipin mo yung position. Nag-bishop D7 ka eh. Kasi nakapin nga, hindi makaalis yung knight. So, kinover mo muna yung pin. Pero meron kang na-miss na immediate win. Hindi naman immediate possible, no? Immediate win siya kasi hindi naman nakikita ni Abby yung araw. So, ano yung weak pawn niya? Balik ulit tayo sa weak pawn. E5. Yung E5. Ano pang kakain sa E5? C7. Ha? Ayun, queen C7. Check. Ngayon, double attack yan, no? Sa queen. Bishop E3. Ngayon, after nyan, queen E3, pwede ka nang actually, pwede ka nang mag A6 eh. Ayusin yung isa. Oo, A6, kung mag Bishop A4, tirahan mo ulit ng B5, Bishop B3, tapos kainin mo na tong knight takes, kasi knight takes D4, Queen takes, Bishop takes, and then knight C6, or pwede mo kulungin ulit yung Bishop dito by moving A5, pero ako parang gusto ko lang dito knight C6 eh, para attack mo sa D4. So, lamang na dyan. Pero ang nangyari, after Bishop B5, Queen C7, Rook F1, blunder, C takes D4, Knight takes D4, natakot sa pin, Bishop D7, nag-develop lang yung kalaban, Knight C3, at nag-Knight takes E5 ka, which is good pa rin, pero syempre, dun ka na sa, again, active. Ano mas active yung Queen? Kasi may check yun, no? May check na, may threat, ano pa? Oo, may check, may threat. Tapos yung B5 niya, may bishop na eh. Mas marami ng complications sa position. Ulitin natin, Queen takes E5, syempre Bishop E3, Knight takes D4, kahit siya dito, Bishop takes D7, King takes D7, hindi nakakatakot yan. Walang castling kasi, pwersado pa rin yung Queen to Queen, Queen takes D4, Bishop takes, ayan, pwede ka na mag Knight C6 or Knight F5, mas active ulit yung pyesa mo. Yung King nasa gitna, okay lang. Kasi wala na yung Queen, walang light square Bishop, hindi nakakatakot yung position. So, after Knight C3, Knight takes E5, lamang ka pa rin naman dito. King E2! Ano ba ito kalaban mo? King E2. Ano yun? Bishop takes B5, Knight takes C5, at dito dahil
meron ka pang 14 minutes. Mhm. 14 minutes, ha? Ano kalagay dyan? Oh. Kasi ang laro mo, 15, alam mo tinira mo? Oh. A6. Okay. anong binigay mo piyesa? Hindi ba ako dyan? Oh, ano yung knight B5? Naka-knight B5 siya. Oo. O, anong square yung ina-attack ng knight B5? C7. Yun, ano yung nasa C7? Queen. Kasi, Ano yung sabi mo? tulog. Tulog. Sayang yun. 15 plus 10, tapos tumira ka ng ano. Ngayon, balik tayo. Instead of moving A6, which is blunder talaga yan, ano yung mas maganda? Tira. Siyempre, ina-atake yung queen. Eh. Queen B6. Queen B6? Okay, pwede. Kasi may pressure sa D4. Tapos ano, pwede rin Queen D7. Okay din yon. So, sa position na to, lamang na talaga yung ano. Kasi hindi nakakasling eh. Nag-King E2 to, tapos siguro mag-Rook E1, tapos mag-King F1. Siguro yun yung plano niya. Pero sa position na to, lamang na lamang ka. Pero dahil nagmadali ka, nag-A6 ka, Isip. tignan natin kung gaano kabilis mo tinira yan. A6, meron kang 14 minutes and 7 seconds. Tapos tumira ka ng 13 and 56. So, ang ginastos mo lang ay 4 seconds. 11. Mga ganun. 11 seconds. Mga 11 seconds. Parang yun lang yung time na nag-type ka. Baka nga. Pa A6. Actually, A6, 11 seconds. So, ano natutunan? Huwag madali. Magmadali saka sa Basahin posisyon. na posisyon. Hindi, sa posisyon, ano yung opening? French. Hindi, ano yung kinukuha sa opening agad? Space, saka kapag under attack ka, sa nilalagay yung mga pyesa? Active space. Kung magka-counter ka, syempre, active space. So, target yung mga weak pawn. Lalo na sa French, kapag hindi kabisado ng white, nag-advance variation siya. Mag-weak talaga yung D4 sa E5. Tsaka, may ibibigay yun eh. Oo, may ibibigay. May counter naman yung white doon, pero kailangan kabisado rin ng ano. So, yun yung ano. Ganda naman yung opening eh. Kailangan lang talagang ano, alam mo yung mga lagayan ng pyesa. So, yan. Thank you ka na. Thank you so much guys sa panonood at sana po may natutunan po kayo dito sa aming simple analyzing ng aking game. Good luck and see you po guys sa aking next video. Bye!